Alright guys, so pupunta tayo ngayon sa REJR Motorcycles dyan lang sa may Marikina. Meron tayong i-check na scooter, which is yung Suzuki Access 125. Actually, I'm planning to get a scooter para may ka-partner tong NS400Z natin. So, check natin yung Access 125 dito sa REJR because dito sa REJR below SRP yung mga benta nila, and if matuloy ako sa Access 125, that's going to be my third scooter na nakuha ko dito sa dealership na to. So, the first one was a Bergman EX, pero naibenta ko rin siya. And then kumuha rin ako ng NMAX recently, just I think 2 months ago. So NMAX Turbo, NMAX Tech Max, which is binili ng pamangkin ko sa akin ng hulugan. So wala na tayo niyan. But I still wanted the scooter to be paired nga dito kay Pulsar NS400Z, kaya isa sa mga napupusuan ko talaga itong Access 125. Classic looks. Nagkaroon din tayo ng Vespa dati, kaya medyo malapit din sa atin yung mga ganyang klaseng scooter. Yung Bergman standard gusto ko rin. Kumbaga para sa akin, pinaka-practical na 125cc na scooter talaga yung Bergman. Just because of how spacious yung kanyang gulay board, tapos meron ka pang pwedeng pang extend nung legs mo, no, na para kang naka NMAX din, pero hindi presyong pang NMAX, diba? Yun yung the best eh. So kahit yung standard lang okay na sa akin, since meron na rin naman tayong 400cc na motor, no. So yung scooter talaga na hinahanap ko is really more on the practical side. But then come this Access 125, very practical pa rin naman dahil it's a lot more spacious pagdating sa legroom or sa gulay board compared sa ibang mga scooter like typically yung Click 125, diba? Click 125 is okay performance wise, but I'm not really after yung mga speed. Very insignificant na rin naman yan kung 125cc segment yung pag-uusapan. But to me, I like the gulay board to be more spacious, which is yan yung meron sa Access 125 and even obviously sa Bergman. How it looks. Masarap po yung nadaanan ko kanina na puro lubak. Pag ito talaga motor mo, NS400Z, wala kang pakialam sa lubak. Ayun yung mga nakakamiss kapag medyo malaki talaga yung gulong mo, no. Wala ka halos pakialam sa mga uneven roads. Ito gusto ko talaga sa NS400Z, pangharabas no. It's just right sa mga ganitong klaseng environment na alam mo yun. Mga pang ano mo siya kumbaga urban no, urban riding talaga to si 400Z. Yun nga lang, wag ka ma-stuck sa traffic. Mararamdaman mo ang disadvantage. But it's not a disadvantage. Again, it's just the nature of the bike, So hindi lang siya para dun, no, yung tipong stuck ka sa traffic, may angkas ka pa, tapos naka-short ka pa, patay, di ba? Daman-dama mo lahat ng buga.
yung buga ng kanyang radiator fan. So given na yan, kaya doon maganda yung may setup ka talaga na isang scooter, and then meron ka namang isa kapag gusto mong medyo, di ba, spirited riding. Well, di naman spirited riding, pero at least manual, di ba, 400cc, so mas may power. So maganda yung ano mo, yung options mo pagdating sa pagmumotor. Kaya talaga pag nagra-ride ako, medyo naboboard talaga ako pag scooter. Hindi ako nag-e-enjoy masyado. Unlike if ang dala ko ay de cambio, yan medyo mas ano, mas meron tayong fun experience. By the way, shout out sa Motorcycle City diyan sa Commonwealth branch. Hanggang ngayon wala pa rin akong ORCR. Going 1 month 1 week, hindi pa rin nila ako nai-issuehan ng ORCR. Kaya medyo nagkaroon na kami ng maliit na argument. Well, di naman argument, because very apologetic naman yung kausap ko na agent ko. Although hindi lang ako medyo natutuwa sa mga sagot dahil it looks like parang sinasabi niyang wala siyang magagawa or wala silang magagawa, no? Siyempre that's yung dealership mismo. Mas may singit bigla, oh. Anyway, so yun lang yung nakukuha ko, na parang wala kami magagawa, magtiis ka. So, you know, doon lang medyo nagpapanting yung tenga ko. I also tried filing a complaint sa LTO email. I saw na pwede pala doon. Pero ano yan eh, suntok sa buwan yan, yung mga LTO na reklamo na yan, dahil I'm sure sobrang dami nilang nakukuhang reklamo. And even, you know, even that as the case, syempre gobyerno, expect delays. Diba? Hindi ko nga alam kung talagang namomonitor ng maayos yan or for ano lang. But, you know, it is what it is. At least, we tried the channel also. Although, hindi rin naman talaga ako maaasa na mangyayari yung pangako na 1 month. Kasi nung nag-i-inquire ako dyan, isa part of the reason why kumuha ako sa Motorcycle City sa Commonwealth was they were saying na, alam mo yun, kaya ng 1 month. 3 weeks pa nga eh, minimum eh, yung sabi. And then 1 month as maximum, kasi yun ang binigay nila sa akin na range, 3 weeks to 1 month. Oh, ngayon, lagpas na ng 1 buwan, wala pa rin. It's not even encoded yet doon sa LTMS website. Diba? Yung website ni LTO. Mas maganda pa sabihin nyo na lang 6 weeks. At least, di ba? Well, hopefully in 6 weeks. Pero at least give realistic timelines. Yun lang naman. Eh kaso magbibigay kayo ng 3 weeks to 1 month. Tapos paglagpas ng 1 month, parang ang dating pa eh, alam mo yun, wala kayo magagawa, so maghintay na lang. Well, yun naman talaga, kahit di nyo naman sabihin yun eh, di ba? So shout out Motorcycle Commonwealth, pakibilis-bilisan naman yung mga documents na yan dito sa sa REJR. Ito, recommended ko talaga to kung kunwari guys kukuha kayo ng scooters. Ito, walang sponsor or whatever, pero just based from my experience, itong REJR sa Marikina, talagang 1 month yung Techmax ko may papel eh, diba? Saan kasi kaya ako naiinis kasi I could have gotten a unit doon sa Cycle Mar Caloocan, which is yun talaga yung Bajaj na 3S shop eh. May mga nakikita ako sa FB, nakuha kaagad nila yung ORCR nila in 2 weeks, diba? So sana doon na lang ako kesa nag-Commonwealth pa ako.
Diba? At least yun, talagang 3S shop pa. Yun lang yung mga nakaka-frustrate, diba? As a customer na talikan dun sa mga commitments nila na hindi nila kayang tuparin dahil syempre nabili mo na yung unit. Kaya kapag mga scooters, pero kung may budget sila, dun ako kukuha Pero kapag mga Suzuki, guys, yan, highly recommended. Suzuki, Kymco, yan. Honda, meron din naman sila. Tsaka Yamaha, yan. Ano yan, goods yan sa REJR. Sa kanila lang ako naka-experience ng isang buwan may ORCR na. Typically, dun sa ibang mga, nakuhanan ko ng unit, 6 weeks, if not 2 months yung papel, diba? Tapos sabi pa ng Motorcycle City Commonwealth, hindi raw totoo yung guidance ng LTO na dapat 3 to 5 weeks, ay 3 to 5 days rather. Hindi raw totoo yun. So okay, sino yung nagsisinungaling dun, diba? Dealership o LTO? Ito na tayo. So yeah, let's see. Ito na tayo sa REJR. Access. Access. Ang ganda. Talagang classic na classic. Charger. Isuso. Ito hindi pa ECG. May hazard na rin. Turn signals. Ito maganda talaga Classic. Unlike dun sa Giorno, pa rin no? Sinampa lang yung kung ano yung nasa clip. Luwag ito yung compartment. Pinakialamanan na yan. Okay lang yun. Ayun, laki Uy, gusto ko nang kunin. Laki. Ganda rin ng woodpegs. Check lang.